Amen. So mga kapatid, nandito ulit tayo para sa ating morning revival preview. At syempre ang ating schedule. Ang schedule natin ay week 47, day 2. So, umpisahan na natin. At maganda habang nagbabasa ako, makibasa rin kayo. Revelation 22:3-5. And the throne of God and of the Lamb will be in it. And his slaves will serve him, and they will see his face, and his name will be on their foreheads, and they will reign forever and ever. Alam niyo, itong verse na ito, mainam, yung putul-putulin mo para mabuo ang kahulugan niya. Maiksi, pero antindi. So mga kapatid, ang sabi rito ay doon sa mga naglilingkod sa Panginoon, siyempre tinatawag silang mga alipin. Tayo lahat, mga alipin tayo. At sabi niya, okay, ang trono ng Diyos at ng Kordero ay dapat nandyan. Yun, ang susi. Gusto mo maglingkod sa Panginoon? No? Hindi sapat na alipin ka, alipin mo talaga tayo. Pero gusto mo maglingkod sa Panginoon bilang alipin, dapat nandyan ang trono ng Diyos at ng Kordero. Pag wala yan, mga kapatid, maniwala kayo. Maniwala kayo. Walang kabuluhan ng paglilingkod natin. Sapagat kung ang trono ng Diyos at ng Kordero nasa atin, nasa gitna natin, nasa kaibuturan mo, nakatayo dyan. Alam niyo kung ano mangyayari? Sabi niya, unang-una, makikita mo ang mukha ng Diyos. Ibig sabihin, ang isa sa pinakamatinding tanda ng tunay na paglilingkod ay isang paglilingkod na kung saan nandiyan dyan ang trono ng Diyos at mula dyan, dadaling ka sa mukha ng Panginoon. Makikita mo ang mukha ng Panginoon at sabi rito, ang kanyang pangalan ay nasa iyong foreheads. Noo yun yung foreheads Nandyan yung pangalan ng Panginoon. Na ang ibig sabihin yan, nakikita mo ang mukha ng Panginoon, nahahayag siya sa panahon ng iyong paglilingkod. So, itong mga bagay na ito, mga kapatid, hindi pagalingan. Ang mahalaga rito, nakikita mo ang mukha ng Panginoon, nahahayag siya sa iyo sa panahon ng paglilingkod mo. At ito ay bunga ng trono ng Diyos at ng Kordero na nasa atin. At yung huli, ang ganda, sabi niya, and they will reign forever and ever. Ito ang reward ng paglilingkod sa Panginoon, na kung saan ikaw ay naghahari magpakailanman. So, di ba? Pag pinutol-putol mo siya, ang ganda ng ibig sabihin ng verse. So, magbasa na tayo. We must realize that whenever the throne is gone, there is no source of the flow. This is why many times we have the feeling that we are dry and even dried up. There is not the flow of the living water because we do not accept or recognize the lordship, the headship, and the authority of the triune God as in the very center of our being. So, ito, nararanasan natin. May mga panahon na yung sarili natin parang kinakaladkad mo para maglingkod sa Diyos. Kasi may mga time na naisip natin, hindi pwedeng hindi ako maglingkod. O lalo na kung ikaw ay isang manggagawa, full-timer, elder, o ikaw ay itinalaga, at ikaw ay napasubo na maglingkod. O minsan napasubo ka, magbigay ka ng message, brother. Elder ka RO ka, co-worker ka, full-timer ka. Ibig sabihin may isang push na kailangan. Gumalaw ka. Pero sa gitna niyan, damang-dama mo ang pagkatuyot. Pagkatuyot. At nakakaawa yung mga ganyang sitwasyon. Nakakaawa.
Minsan, napapasubo tayo, pero sa gitna ng ating paggawa, nakakadama tayo ng pagkatuyo. So, ibig sabihin, mga kapatid, nawala yung trono. Nawala yung trono. Wala siya dyan. Kaya dahil wala, merong pagkatuyo. At sa isang practical na kahulugan nito, ito yung panahon na binaliwala mo, hindi mo tinanggap ang kanyang pagkaulo, pagkapanginoon, o ang autoridad ng Panginoon. Hindi mo siya pinairal. Ang umiiral ay tayo. Imbis na siya ang nasa trono, tayo ang nasusunod. At kung ito ay nangyayari sa buhay natin, wala siyang autoridad na gumawa sa atin, hindi natin pinapansin, binabaliwala natin ang kanyang pagiging Panginoon, yan ang resulta. Pagkatuyo. Pero, kailangan bumalik tayo. This is why the throne is the last item revealed concerning the New Jerusalem. Without the throne, the New Jerusalem does not have a center. And without the throne, there is no flow of life. As a result, the entire New Jerusalem would be dried up and even starved to death. Sapagat yung paglalarawan tungkol sa throne, sa trono, at mula sa trono, pag-agos ng tubig ng buhay, at mula diyan, nakikita ang puno ng buhay. Ito ay isang larawan sa bagong Jerusalem. Sapagat sa darating na kapanahunan, mapapasok doon ang bagong Jerusalem. At dinadala tayo sa isang senaryo na ang bagong Jerusalem ay meron ding pag-maintain. Mini-maintain din yan. At syempre, yan ay magaganap sa darating na walang hanggan. Yan ay maayos na mami-maintain. Alam niyo kung anong maintenance ng bagong Jerusalem? Yung flow ng tubig. At yung puno ng buhay na lumalago dyan upang magbigay ng pagkain sa mga natubos. So yan. No, hindi pwedeng alisin yan. Kapag yung trono ay naalis, nawala doon sa bagong Jerusalem, mawawala ng sentro yung bagong Jerusalem. At ang buong bagong Jerusalem matutuyo. Matutuyo siya. At maaaring nandyan pa siya, pero tuyot siya at magdadala siya ng matinding uhaw at gutom. Ang dahilan ay kung wala ang trono. Pero siyempre, hindi naman mawawala yan. Binibigyan lang tayo ng damdamin kaano kahalaga ang trono maging sa bagong Jerusalem. The water of life flows out of the throne, and the tree of life grows in the water of life, and on the two sides of the river of water of life as a vine producing timely fruits for the food of God's redeemed for eternity. Both the water of life and the tree of life are the issue of the throne. So isipin mo, ano na yan? Eternity future na yan. Pero sa darating na walang hanggan, mga kapatid, iinom pa rin tayo, kakain pa rin tayo. At ang mga item na mahalagang binabanggit dito, una, yung trono. At mula sa trono, dumadaloy ang tubig ng buhay. Ang mga ilog ng buhay ay doon sa trono nang gagaling. No? At sa gilid ng bagong Jerusalem, tumutubo naman yung tree of life. So, dalawang bagay. No? Nagpapainom, nagpapakain. Yan ang buhay natin ngayon. Uminom at kumain. Kumain at uminom. Kumusta ngayong araw na ito? Uminom ka pa? Siyempre, brother. Hindi pwedeng hindi. Kumain ka ba? Siyempre. Kumain at uminom. Spiritually, ganyan din. Kumakain at umiinom. At tungkol sa pagkain at pag-inom, malaking factor yung trono ng Diyos.
Ito ang trono ng Tres Unong Diyos. Amen. So today's reading na ako. Whenever you would take the triune God as your head, that will be the time when something begins to flow in your being. We have to apply this to our daily life in every instance and in every small thing. Amen. Minsan kasi yung buhay natin, maraming problema. Sasabihin mo, maraming problema, brother, ang buhay ng tao. Tama naman, marami. Huwag mo nang bilangin, marami lang. Pero, ang ugat ng lahat ng problema, hindi marami. Yung issue niya, marami. Marami siya. Kaya, ibig sabihin, itong pinag-uusapan natin, no, dapat i-apply natin sa buhay natin. Malaking bagay, maliit na buhay. No, kailangan nasa gitna tayo ng daloy. Nasa gitna tayo ng pagkain. No, merong daloy, merong pagkain. Yung daloy, inumin. Yung trono ang nagsusupply. No, at isinasagawa natin yung buhay natin. Okay. Sa isang sitwasyon na tayo ay umiinom, kumakain. No, at siyempre, paulit-ulit natin sinasabi, yung sentro ng buhay natin ay ang trono ng Diyos. Pag wala yan, ang daming problema. Problema sa mga tao sa paligid natin. Problema sa pamilya. Problema sa church life. Problema sa negosyo o sa trabaho. Ang daming problema. So alam niyo ba kasi yung makina, alam niyo ang makina. Okay. Pag nawala yung tustos ng makina, ang makina kasi mini-maintain din yan eh. Di ba? Halimbawa, ang makina ng sasakyan, may tubig yan. May tubig yan. Meron niyang langis. Meron niyang gasolina. So, hindi pwedeng mawala yan. Pag yan ay nawala, ang daming problema na sasakyan mo. Ang dami niya magiging problema. May problema to, nasunog ito, uminit ito, at nasira ito. Ang daming problema. Pero actually, ang pinanggalingan niyan, alam niyo kung bakit? Kasi walang tubig. Walang langis. Diba? Walang gasolina. At sabihin na, alisin mo na yung gasolina. Okay, problema rin naman pag walang gasolina. Ang mangyayari lang naman, hihinto siya. Pero pag walang tubig, walang langis, maraming masisira yan. At sasabihin ng mekaniko, Sir, wala po kasing tubig. Sir, wala pong langis. So, yung buhay natin, ganyan din siya. Bakit umiinit ang ulo mo? Bakit hindi ka makapag-isip? Diba? Bakit napipighati ang buhay mo? Minsan sinisisi mo to sa mga kasama mo sa buhay. Pero kung tutuusin, mga kapatid, no, isang bagay ang una na mahalaga sa atin, yung trono. Panginoon, lahat ng bagay, didepende lang ako sa iyo. Magpapasakop ako sa iyo. Tatanungin kita at bibigyan kita ng daan upang magdesisyon sa buhay ko. Gabayan ako. Ikaw ang aking maging pagpapasya. Wow. Ibig sabihin, kinikilala mo siya bilang ulo. Kinikilala mo siya bilang Panginoon. Kinikilala mo siya bilang Diyos ng buhay mo. Kinikilala mo ang kanyang direksyon, ang kanyang pangunguna. No? Parang sasabihin, brother, parang wala tayong isip din. Parang wala tayong isip. Ganit na nga. Meron din naman. Ang pag-iisip mo ay nagiging ang pag-iisip ng Panginoon. Ang pagpapasya mo, nagiging ang pagpapasya ng Panginoon. So mga kapatid, pag ganyan ang buhay natin, ang sarap ng pakiramdam mo.
May daloy, hindi ka natutuyo sa buhay mo. Minsan may pressure, pero hindi ka natutuyo. Hindi ka nanghihina. No? At nananatili ang iyong kasariwaan at kagalakan sa buhay. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi natin ay applicable sa buhay natin, sa church life natin, sa family life natin. Even in our talk to our children and in our talk to our spouse, we have to practice submitting ourselves to the inner throne. Do not look into the heavens, but look to the center of your entire being, where there should be a throne. The throne should be prevailing in the center of your being. Then the water of life will be proceeding out of the throne to supply you and to bring you to the tree of life which nourishes you all day long. Amen. Kasi ito, kaya na nating intindihin ito. Sabi niya, do not look to heaven, but look to the throne in your being. Ang throne, hindi naman malayo, hindi naman nasa kalangitan niya, Panginoon. Para ka nag-iintay ng ulan. Panginoon, ano na, paano na? Hindi, yung trono, nandyan sa espiritu mo. Andyan siya. Diyan ka tumingin. Diyan ka lang tumingin. Panginoon, paano na? Panginoon, yun lang ang sinabi, Panginoon, nakabaling ka sa Kanya. Kakausapin ko tong anak ko, ang hirap kausap, Panginoon. Huwag ka nang manggigil dyan, Panginoon. Kumisan kasi, may mga panahon na, yung mga anak, nakakapagpasaya naman yan sa buhay natin. Pero, mga kapatid, yan din ang magbibigay sa iyo ng matinding sakit ng ulo. Oo. Kumisan, may mga magulang, sabi nga nila, yung mga hirap ng trabaho, pinagdadaanan nila, hindi naman nila iniiyakan yan. Pero pagdating sa anak, doon sila umiiyak. Ang tindi ng pressure. Ang tindi ng pressure. Pero wala kang magagawa. Dapat i-apply mo ang trono ng Panginoon. Ang trono niya. Hayaan mo ang trono ng Panginoon ang mag-agos sa iyo ng tubig. At ang trono ng Panginoon, dalhin ka sa puno ng buhay. Kumain ka, uminom ka, dahil ito ay magiging sagana sa panahon ng pagkakaroon natin ng trono at pagpaling natin sa trono ng Diyos. Amen. Amen. So in the place where the triune God flows, we serve Him. Not only do we serve Him, but also we see His face. When you drink the water of life, you see His face. When you eat the fruit of the tree of life, you receive His face. You serve Him by drinking and eating Him. Drinking and eating Him. So, napaka-familiar sa atin yung verse na, apart from me, you can do nothing. So, that is in John 15. So, yung topic dyan ay abiding. Marami nga, pag nagpe-pray, nadidinig ko, Lord, apart from you, we can do nothing. Tama naman yung sinasabi nila. Okay. Pero, paano mo ba i-apply ito? Na you can do something, okay, with the Lord. Paano itong abiding in the Lord? Oo, na you can do everything when you abide in the Lord. Paano mo siya gagawin? Simple. Sinasabi dito, yung lugar mismo, kung saan ka naglilingkod sa Panginoon, dapat yun yung lugar na kung saan ikaw ay kumakain at umiinom at kumakain. So, ang hirap isipin, ang hirap maintindihan. So, tatanungin ko kayo, nasaan ba ang lugar na kung saan nandoon ang trono ng Diyos? Nasa ating espiritu. Sa ating espiritu. Nasaan ba ang lugar na kung saan ang tubig ng buhay ay dumadaloy
nasa ating espiritu. Nasaan ba ang lugar na kung saan ang puno ng buhay ay nandoon upang kainin natin? Nasa ating espiritu. So ang susi dito ay ang pagbaling sa pinaghalong espiritu. Kanino ka nagtatanong? Sino kinakausap mo? Sino ang binibigyan mo ng pansin at kinikilala mo bilang iyong ulo? Bilang Panginoon mo, bilang Diyos mo, dapat ang iyong pinaghalong espiritu. Yan ang Diyos ko. Yan ang aking Panginoon. Yan ang aking hari. No? Sa panahon na bumaling ako sa pinaghalong espiritu, bumabaling ako sa aking Panginoon. Bumabaling ako sa aking Diyos. Bumabaling ako sa aking hari. At mula dyan, bumubukal ang tubig ng buhay. Mula dyan, merong bunga na ating kinakain, nagbibigay ng lakas, karunungan, liwanag, biyaya, upang yung buhay natin ay sumulong. Okay. Yan ang lugar, mga kapatid. Yan ang lugar. Saan ka pupunta? Sa espiritu mo. Diyan ka pumunta. No? Kaya pabalik-balik tayo na dapat alam nating gamitin and sayuhin ang ating pinaghalong espiritu. Kaya sinasabi, kung ikaw ay naglilingkod, maglingkod ka doon sa lugar mismo na umiinom ka doon, kumakain ka doon. Dapat ang ating espiritu, mga kapatid, ay may istorya sa buhay natin. Hindi lang yan nilagay ng Diyos para maging isang organ, tanggapin mo ang Panginoon. Oo, hindi lang yan. Yan ay isang lugar na mahalaga sa buhay natin. Kapag lumabas ka dyan, wala ka na sa trono. Nasaan ka? Sa kaisipan. Sino yan? Ikaw. Nasaan ka? Nasa damdamin. Sino yan? E di ikaw. Nasaan ka? Nasa sarili mong kapasyahan. Sino yan? E di ikaw. Dapat wag ikaw. Kaya sabi ni Paul, it's no longer I who live. Di ba? Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. But it is Christ. Asan siya? Sa Espiritu. It is Christ who lives. Paano siya mabubuhay? Sa pamamagitan ng ating Espiritu. So, sinasabi ko lang naman, para mas mabilis tayo mag-react. Mabilis tayo mag-react. Oh, Lord Jesus. Oh, Panginoong Jesus. Anong gagawin ko? At itong pagbaling natin sa Espiritu, mga kapatid, ano to instant relief. Alam niyo, instant relief? Minsan may mga time, ang sakit ng ulo mo, biglang minamasa-masa. Instant relief, biglang parang guminhawa. Instant. Amen. Okay, so, do not do anything for him. He can do everything, but he cannot drink himself, nor can he eat himself. It depends on you to eat him and to drink him. Amen. So maganda sinabi rito. Huwag ka na mag-isip kung ano ang pwede mong gawin para sa Diyos. Ang Diyos naman, kaya niyang gawin lahat ng bagay para sa sarili niya. No? Kumisan kasi parang ano tayo tutulungan ko ang Diyos. May mga gawain dito. Makikialalay ako sa Diyos. So hindi, ano yan, religious concept lang yan. Yung mga ganyan. Ang Diyos, sovereign, almighty, most powerful, the God of impossibilities, the God who calls not being as being, the God who gives life to the dead. Yan ang Diyos natin, lahat kaya niyang gawin. Pero may dalawang bagay na hindi niya kayang gawin. Ang inumin at kainin yung sarili niya. Hindi niya pwedeng inumin yung sarili niya. Hindi niya pwedeng kainin yung sarili niya. Tayo ang gagawa niyan. Iinumin natin ang tubig ng buhay bilang Diyos.
okay, na ating tinatamasa at ang tinapay ng buhay o ang puno ng buhay bilang pagkain, no, na ang Diyos mismo. Yan ang pwede natin gawin at yan ang gagawin natin, mga kapatid. Sapagkat kung ikaw ay umiinom sa tubig ng buhay, kinakain mo ang puno ng buhay, ito ay ang paggawa ng Diyos sa atin. Paggawa. So may condition din. Gusto mo na ang Diyos ay gumawa sa iyo? Inumin mo ang tubig ng buhay. No? Kaya sinasabi ng Panginoon, ang nauuhaw, sabi niya sa John, I think John chapter 7, pumunta kayo sa akin at uminom. No? At bibigyan ko kayo ng tubig ng buhay. Hindi na kayo mauuhaw. Di ba? At sinabi rin niya, di ba? Ang kumakain sa akin, mabubuhay dahil sa akin. He who eats me shall live because of me. So sa bahagi ng pag-inom, ang Diyos natin ay nilalarawan bilang tubig ng buhay. At sa bahagi naman ng kinakain siya, siya ay nilalarawan ng tinapay ng buhay. So ang linaw ng Biblia. Di ba? Amen. At lahat ng ito, sinasagawa natin sa pamamagitan ng ating espiritu. Amen. So I say again, do not think that you can do work for Him. He can do everything for Himself, and He does not need you. He needs you only to eat Him. He needs you only to drink Him. He needs you only to enjoy Him. Do not say, I will go to the mission field to be a missionary. God can do everything, but He needs someone to eat Him and to drink Him. He needs many eaters and drinkers. Ang linaw, ang ganda. Kasi yung common kaisipan ng tao, sasabihin niya, ano ba, mahal niya ang Panginoon. Okay naman yun. At sobrang attracted siya sa Panginoon. At handa niyang ibigay yung buhay niya sa Panginoon. Sasabihin niya, Panginoon, pupunta ako sa mission field. At ako'y magiging isang misyonaryo. At handa akong mamatay dyan. Pupunta siya sa Africa. Marami mga carnival doon. Okay lang sa kanya. Gagawin ko ito, Lord. Para bang ang konsepto ay gagawa ka ng isang bagay para sa Panginoon. Hindi ko sinasabing mali yan. Ang binibigyan natin ng diin, mga kapatid, ay kung paano ang pamamaraan na maglingkod sa Panginoon. No, ito ay ang maglingkod sa Kanya sa isang realm. No, isang kasaklawan. Parang isang kasaklawan to. Na dyan sa loob ng kasaklawan na yan, umiinom ka, kumakain ka, nagtatamasa ka sa Panginoon. At mula sa pagkain, pag-inom, pagtatamasa mo sa Panginoon, nagkakaroon siya ng isang bunga ng lakas na nanggaling mula dyan. At diyan ka gumagawa. Diyan ka gumagalaw. Diyan ka naglilingkod. Diyan mo nakikita ang mukha ng Panginoon. At diyan, kasaklawan na yan, mga kapatid, ay ang isang lugar na hinanda ng Panginoon upang ang tao ay maangkin niya at ang tao maangkin siya. Amen. So, hindi ito religious concept. Ito ang bagong tipang ekonomiya ng Diyos. Yan ang binibigyan natin ng pansin. Sa loob ng ekonomiya ng Diyos, ang tao hindi gumagawa para sa Diyos, kundi ang Diyos ang gumagawa para sa tao. Ang Diyos ang gumagawa, pumapasok siya sa loob ng tao, nagkakaroon siya ng operation, pagpupuspos, pagtutustos, pagtitigmak. So yun yung mga ginagamit natin mga term. No? At mula dyan, ang tao, binibuild niya. At binibuild niya, tinatayo niya yung kanyang sarili tungo sa loob natin. No? Kaya kung ano yung ating ininom, kinain, yan yung mga bagay na dinala natin sa loob natin physically at naging ganito tayo.
Di ba? Nung pinanganak ka, liit mo lang eh. Wala kang nga alam gawin eh. Pero pagkaraan ng mga ilang panahon, materially, kumakain, umiinom, di ba? At marami mga vitamins, mga kung ano-ano, nabibuild tayo. At nagkaroon tayo ng kapasidad gumawa physically. Spiritually, ganyan din siya. Ganyan din siya. Kailangan maintindihan natin to. Amen. We all should say, Lord, I receive you as my head. I enthrone you in my heart. I put you on your throne. Once you put him on his throne, immediately the water flows and the tree grows, and you have something to drink and to eat. So let's learn from this kind of prayer. Diba? Na kung saan sinasabi niya, Panginoon, kukunin kita bilang aking ulo. Diba? Ilalagay ko ang iyong trono sa aking puso. Okay? At ilalagay kita sa trono mo. Hindi ito tronong walang laman. Hindi nilagay mo ang kanyang trono sa puso mo at binigyan mo siya ng daan na lumuklok sa trono na nandun sa iyong puso. At mula dito, magkakaroon ng daloy ng tubig. Magkakaroon ng puno na lumalago para tustusan ka. At mula dito, mga kapatid, meron kang inumin, meron kang pagkain. It is there in this flow from the throne that we serve Him and that we see His face. So yan yung sinasabi natin. It is there. When you use the word there, it becomes a place. Di ba? It is there. Ibig sabihin, doon sa lugar na yun na nagaganap ang pag-inom at pagkain. Okay, sa lugar na yon, makikita mo ang mukha ng Panginoon. Amen. Also, in this flow, we reign as kings. Doon sa lugar na yan, ikaw ay naghahari bilang hari. Diba? Nakikita mo ang mukha ng Panginoon, naghahari ka dyan sa lugar na yan. Sapagkat kung tayo ay naghahari, mga kapatid, napaghaharian natin ang lahat ng mga negatibong bagay. Napaghaharian natin ang laman, ang kasalanan, ang sanlibutan. Diba? Napaghaharian natin ang ating temper. Diba? Hindi ka nababagot, napaghaharian mo yan. Ang iyong buhay nagiging puno ng kasariwaan at kabaguhan. Kailangan maghari tayo. Kaya may sequence dito. Nilagay mo yung trono sa puso mo, at doon sa trono, pinaupo mo ang Panginoon. At mula dyan, nagkaroon ng daloy ng tubig at pagkain sa puno ng buhay. At ang resulta niyan, nakita mo ang mukha ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pagkakita mo sa kanyang mukha, okay, ikaw ay naghari. Naghari ka. Nailagay mo sa ilalim ng iyong paa ang lahat ng mga negatibong bagay na nagpapahirap sa buhay mo. Ang kapigatian, lungkot, pagkainip, pagkabagot, ang galit, hindi na naghahari. Hindi ka na pinaghaharian ng selos. May pahinga ka na. Hindi ka na natatakot na baka kung ano ang mangyari, ikaw ay may kapayapaan. At ang resulta nito ay araw-araw. Ito ang nagiging buhay natin. So, pasayahin niyo yung buhay niyo. Baguhin niyo yung buhay niyo. Huwag kayong kontento. Maski na meron kang pera, magandang pamilya, maayos na negosyo, income, tama naman. Maski na meron ka niyan, hindi ka pa rin magiging maayos. Kung tutusin, minsan maging mga wife, pag chinek mo, na-bless na sila na maayos na husband. Nagkaroon na rin sila ng mga anak. Stable na yung buhay nila.
At compare mo yung sarili nila sa iba, mas blessed pa sila. Pero yung buhay nila, napaka-miserable. Napaka-miserable. Sapagkat sila ay nalihis mula sa trono. Bumalik tayo, mga kapatid. Bumalik tayo. Amen. So, when you drink the water of life and eat the tree of life, you will serve Him. You will see His face, and you will be a king. Wow. So, pag ikaw ay umiinom ng tubig ng buhay, kumakain sa puno ng buhay, okay, ang bunga nito ay paglilingkod. Huwag ka mag-isip, Panginoon, o huwag ka magbalak. Yung mga iba kasi, pag nakarinig ng mga mensahe, lalo na yung mga mensaheng nakakapagpagana, Panginoon, mag-serve ako, gagawin ko yan. Gagawin mo yan? Sa isip mo lang yon. Plano mo lang yon. Okay, pero tandaan nyo, mga kapatid, kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. So, paano natin i-apply na ang Panginoon na hindi wala? Nandiyan. Kumakain, umiinom, no, sa pamamagitan ng kanyang trono. At ang ating paglilingkod ay bunga ng trono ng Diyos na kung saan meron tayong tubig ng buhay at puno ng buhay. Maski ayaw mo mag-serve, talagang magse-serve ka dyan. At ano pa, makikita mo yung mukha ng Panginoon araw-araw. Makikita mo. Oo. At ikaw ay maghahari. Ang ganda ng message na ito, mga kapatid. Sana mangyari ito sa buhay natin. Sana mangyari ito. At kung nangyayari na, sana manatili ang ganitong sitwasyon sa buhay natin. Amen. So, the Lord Jesus told us that all authority had been given to Him in heaven and on earth. And that now we need to go with His authority to disciple the nations. We need to go with the authority of the heavenly King who is now enthroned in our being. Matthew 28:18-19. Ito yung verse na sinabi niya. Lahat ng otoridad binigay na sa Kanya, sa langit, sa lupa. Go, humayo kayo. Gawin ninyo mga disipulo ang mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. So yung verse na yan ay isang pag-aatas. Go, sabi niya. Go. Pero, kailangan naiintindihan mo, ano ba yung go? Bakit sinabi ng Panginoon, ang autoridad, lahat ng autoridad sa langit, sa lupa, ay nasa Kanya na. Ang ibig sabihin, ang iyong paghayo ay paghayo ng may autoridad. No? Dala mo ang autoridad ng Panginoon na ibinigay sa Kanya. Sa langit man o sa lupa, ikaw ay humahayo, okay, sa loob ng autoridad. Ito yung puwersa ng gospel, autoridad. Sapagkat kung wala kang autoridad, paano ka magpipreach ng gospel? Paano mo sasabihan ng mga makasalanan? Paano mo sila bibigyan ng pag-aatas na sila ay mabautismuhan? Wala kang puwersa, wala kang lakas, hindi mo magagawa yan. Matatakot ka. Go. Panginoon, wag ako. Kaya dito pinakita sa atin ang kapangyarihan at kalakasan ng puwersa para tayo ay makapag-ibanghelyo. Diba? Kaya sa Biblia sinasabi dyan, ang kapangyarihan ay kapangyarihan ng Espiritu. Ang pagliligtas sa tao ay ang kapangyarihan ng Ibanghelyo. So, ang kapangyarihan natin para mag-Ibanghelyo, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng autoridad na binigay ng Panginoon sa atin. Amen. So, we all have to realize that here is the power and the impact of the preaching of the gospel. We have one who is the Lord of all, the head of the entire universe, enthroned in the center of our being. Amen. So itong kapangyarihan ng Ebanghelyo, mga kapatid,
ay kapangyarihan ng Panginoon ng lahat. No, na siyang may autoridad bilang ulo ng buong sansinukob. Ang isa na nailuklok sa sentro ng ating katauhan. So isipin ninyo ang Panginoon ang pinakaulo ng buong sansinukob. At itong pinakaulo ng buong sansinukob, iniluklok sa ating sentro ng ating kaibuturan, ng ating katauhan, ng kung ano tayo, nakaluklok siya ron. Bilang autoridad natin sa panahon ng pangangailangan, lalo na sa panahon ng pag-iibanghelyo. Amen. When He is enthroned in our being, the water flows and the tree grows, and our service will be an enjoyment. When you enjoy Him, you serve Him, you see Him, and you reign with Him to be the kings with Him. Amen. So, ulitin ko, kung siya ay nailuklok sa ating katauhan, ang tubig ng buhay ay aagos. Aagos siya. Ang puno ng buhay ay lalago. No? At mula diyan, ang ating paglilingkod ay magiging isang pagtatamasa. Hindi ka naglilingkod na nangangalit yung ngipin mo. Hindi ka naglilingkod na kinakaladkad mo yung sarili mo. Kundi ang paglilingkod mo ay magiging isang pagtatamasa. At kung tayo ay nagtatamasa sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, makikita mo ang Panginoon. Makikita mo ang Kanyang muka at ikaw ay maghahari bilang hari na kasama ng Panginoon. So dapat ito yung buhay natin. At ang lahat ng bagay, mga kapatid, nagsisimula sa trono. At ito ang huling bagay na binanggit sa bagong Jerusalem, ang trono. Ang trono, huling bagay na item ng bagong Jerusalem, pero unang bagay sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Salamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Ginawa mo kami ng mga tagapaglingkod mo. At muli mong pinaalala ang kahalagahan ng iyong trono na dapat nailuklok sa gitna ng aming katauhan, sa loob ng aming katauhan. At mula dito, Panginoon, madala ang daloy ng buhay, ang paglago ng puno ng buhay, upang araw-araw ang aming pamumuhay, isang pamumuhay ng pag-inom at pagkain sa iyo. Amen.